So, gusto ko lang po mga ate at kuya na i-support yung claim ni Miss Maharlika na di umano ay nagkakagulo na yung mga vloggers. Medyo sabi ko, ay oo, possible na nagkakagulo na ngayon ang mga ensaymada or itong mga vloggers na sip-sip kay Pusa, kay Jahas, at saka kay Donald Duck. There's a possibility na magkakagulo sila even yung mga nasa loob ng malaking bahay na yan. Yung palasyo ba? Yeah, sa loob ng palasyo. Si Bukangkang at saka si kilala niyo si Bukangkang. Gemstone yata ang pangalan niyan, kulay green, 'di ba? Also known as Bukangkang. May naririnig pa kayong Patricia na meet ko yan, isa yan sa pinakamagandang empleyada diyan or appointee diyan sa sa palasyo. Also si Amoy Kulob, yung pumalit kay attorney. Pag-usapan natin mamaya si attorney na magaling sanang sinipa nga lang. At sinipa ulit. Diyos ko po, makailang ulit ka ng sinipa, attorney. Babaeng attorney. Pag-usapan natin siya mamaya. So, connected nga po eh. So, dito natin maririnig sa vlog ni Miss Maharlika na nagkakagulo na ngayon ang mga ensaymada. I think hindi na ibibigay yung para sa mga ensaymada. Ayan nga po mahirap eh, kung magba-vlog kayo tapos nagba-vlog lang kayo for the generosity, ayan ang mapapala nyo. Grabe nyo kaaway-awayan, balahurayan, nagising kayo ngayon. Ako po kasi ang kauna-unahang tumiwalag. Para sa mga bago lang dito, ang Ensaymada Vloggers po ay binuo yan. Ang pinaka-core group ng mga yan, ibig sabihin may mga iba pa tayong pwedeng tawaging Ensaymada. Pero yung core group nila ay tinatawag na Team Tubol. Katunog-tunog nun, Team Tubol. Okay, yung leader ng team. Ginaga! O ito si Victorino, nandito pa rin sa channel natin. Basher ba yan? Bakit, Victorino, kapag sinagot kita, anong, what's in it for me? Ha? Sige lang, papabayaan kita dito at mukhang may saltik ka naman eh. Anyway, let's continue. Where was I? Yung core group ng Ensaymada, yung tinatawag na Team Tubol. Yung leader ng Team Tubol na yan, nakaaway ko. Kaya ako umalis. Okay? Oh, may nakikita lang ako mga langaw sa ating channel. May mga bangaw na mukhang bangaw, no? Bangaw ka ba? Bangaw ka ba? Anyway, let's continue. Umalis ako sa grupo ng Team Tubol kasi marami yan sila eh. Kami nun parang nasa 50 na kami. Tapos parang naging hundreds na rin. Nung umalis ako, lalo silang nadagdagan. Okay, napasama na nga sa grupo namin nun yung yung vlogger na tawa na parang may ganon. Na dating nasa radyo yan siya eh. Nagbebenta siya ng mga anti-aging, ano ba yun? Paano ba niya sinasabi? Ano ba yan? Lip cream. Lip cream ba yun? Basta may sinasabi, may mga binibenta siya mga anti-aging cream, kineme. Hoy, ano ginaobra nimo iya Simon? Tapunguga nga ni ring kiba kaharo kasunod nimo nga nagabi hinambal ho nami kita si Paon na nang baba karon ho. Oh. Oh, sipa na ako ni Mao. Hello Simon. Okay. Where was I? Umalis ako na kauna-unahang umalis sa Team Tubol. Okay? Yung grupo na sila yung unang Ensaymada Vloggers. May mga iba na hindi pa nagiging miyembro niyan pero sambang-samba nga po kay Pusa, kay Gasolita, at saka kay Tambi, also known as Donald Duck. So considered na rin silang Ensaymada, okay? Basta pinagtanggol nila noon yung yung issue ng Ensaymada ng December. So ngayon daw po umaalis na yung iba or maybe binubulgar na nila yung mga nangyayari sa loob. Nahalata ko na may something eh, may mali. May mali sa grupo na yan na Team Tubol. Yung leader ng Team Tubol nakaaway ko, ngayon naman, like last year, umalis na yung leader nila. Kasi, although nakaaway ko yan, hindi naman ako talaga galit sa kanya ng bonggang-bongga kasi mahina rin ang ulo eh. Hindi pa ako para pumatol sa hindi ko ka-level,
Lalo pagdating sa usaping pagba-vlog, vlogger siya, vlogger ako, tapos mababang uri naman ng vlogger. Pero wag ka hundreds of thousands of followers mo. Pero pamali-mali siya sa ano sa high school nga lang yata, high school nga lang at nauna lang siguro sa pagba-vlog sa akin. Nakaaway ko siya pero pareho kami ng hinanaing noon nung kami ay pinatawag sa Kamangyang na after nung election na itsyapera ang mga vloggers. Hindi na inintindi samantalang ang mga vloggers noon kanda effort, di ba? May mga pakalye-kalye survey, sama ng sama sa mga meeting di advance kahit malalayo, gumagastos ng sariling pera. Nung nanalo na si Pusa, itsyapera na kami. Kaya nung mga panahon ng September, pinatawag kami, nahiya yata ang palasyo sa amin. So, ang hinanaing noon actually, yun lang din lang hinanaing ko, parang naitsyapera ang mga vloggers pero hindi naman sobrang masama ang loob. Actually, yung leader ng mga ensaymada noon, pero yung kalbo itong kalbo, huli na to Huli na yan napasama bago ako umalis, mga a week or 3 days bago ako umalis sa grupo, saka siya pumasok. Yeah, nakasama ko pa siya sa group chat itong kalbo hindi lang umiimik, kasama nung broadcaster na taga Bicol na may anti-aging cream. Lifting cream kung ano man yung pinopromote niya. Kilala niyo yon? Inside motherfuckers. I know, right? So, yung hinanakit ng dating leader na nakaaway ko, na hindi naman ako sobrang galit kasi naaawa nga ako doon. hindi ko naman kasing kalibel yun, di ba? Sabi niya, ano ba yan, bumaba yung aming engagement nung hindi na kami kasama sa mga lakad mo. Ang gusto nung leader ng Ensaymada dati ay isama kami sa mga lakad ni Papshi. Like, kapag nag-iikot, di ba, pupunta ng Mindanao, ng Negros, kung saan-saan sa Pilipinas, sasama ang mga vloggers, i-feature namin yung kanyang mga lakad. For some reasons, ayaw kaming payagan. Piling-pili lang. Actually, plano yung rotation, like 2 or 3 vloggers per event. Sama kayo dito, pagkatapos yung sumama dito yung iba naman sa susunod na lakad. Hindi talaga nila gustong i-cover, bawal mag-live mga ate at kuya. Pagkasama si Hello Kitty. Yung pala, ngayon ko na lang naisip na kaya siguro ayaw pakunan ng live ang mga ginagawa ni Pusa ay hindi naman talaga si Pusa ang nagmamaniobra. At kung ano-anong ginagawa ni Pusa na baka hindi talaga dapat mahagip ng camera. 'Di ba? Ngayon, okay, yung sinipa na yung leader na yun, napalta na ng panibago. I think babae na yung nagtatalsikan din yung kinakain. Handler yun, hindi man siya vlogger, pero empleyado yun ni na Pusa at saka ni Gasolita. So malamang itong kalbo ngayon ang naglilider-lideran kasi atinista yan. Okay? Magaling yan sa wikang Ingles. Well, pareho naman kami, pero mas magaling siya sa akin. I think una-una siya nagturo or something and nag-abroad. Ako naman, kag-graduate ko lang. Pero magaling yan talaga sa written and oral. Sa pronunciation hindi siya okay. Parang nag-iinarte lang na kolehiyala sa Pilipinas or something. Pero hindi niya forte ang ang at least yung accent. Pero yung grammar, yan magaling siya diyan and lalo na sa writing. So I have to contradict Banat Bay sa binanggit niya sa banggaan nila ni Kuya Roy kahapon na magaling daw lang to sa pag-i-English si Kalbo pero hindi daw magaling sa writing. No, magaling sa sulat yan. Karamihan sa magaling sa wikang Ingles na kapag magaling ka sa oral, lalo kang mas magaling sa writing. Sa oral, hindi mo mako-correct. Would you agree with me? Kapag nasabi mo, nadulas mo, mali na yun Kapag yung subject-verb agreement mo or kung ano mga grammar rules yan na nasabi mo na nang hindi mo na na-correct at di ba, wala sa isip mo na nadulas ka na or na nagkamali ka, hindi mo na may babalik. Nasabi mo na, na-utter mo na Unlike sa writing, pwede mo pang i-correct, pwede mo pang i-rewrite, pwede mo pang burahin. 'Di ba? So magaling yan sa written form, sa written communication mga ate at kuya. Hindi siya ganoon kabongga sa oral communications, pero at least tama yung mga grammar niya. Pero sa written, magaling yan, lalo nang magaling kasi ma-edit mo pa But anyway, so much for that. Pag-usapan na natin, sa tingin ko kasi siya yung namumuno ngayon sa mga ensaymada at baka siya yung nag-handle ng pera. Bago natin panoorin tong video, ito yung post ni Sas, Actually, hindi lang sila nagkakagulo at baka ito yung reason sa pagkakagulo. Nananakaw ang perang para sa mga ensaymada. Sabi ni Sas, Madam alam nyo bang ni Nenok
ang perang pambayad ng mga Ensaymada vloggers ninyo, kaya ngayon nag-aalsa sila. May pumapalag na mga miyembro eh. Hindi lang Team Tubol na core group, kundi yung iba pang mga sip-sip ngayon sa palasyo. Huh? Ibig sabihin ng ninenok, ninakaw. Parang ano lang yun eh, parang salitang not balbal. Pwedeng salitang balbal, pero pwedeng gay language din ninenok. Pero alam natin ang meaning ng ninenok, ninakaw. So bakit ninanakaw? Let's listen to Miss Maharlika and then supportahan ko mamaya yung mga sasabihin niya mga ate at kuya ha. Na there is really a probability na nagkakagulo talaga sila. Doon pa lang, hindi lang ang mga vloggers. Mismong yung mga handlers ng mga vloggers na ito na empleyado ni Hello Kitty at ni Gasolita sa loob ng malaking bahay na yan na tinitirahan nila. Okay, let's listen. So, bakit walang question mark yung title natin? Kasi mga kababayan, inaakusahan ko, kumpirmado, hi Don Rolando, Rebecca Ugata, kumpirmado na hawak ni Maharlika ang ebidensya na makakapagpatunay na ang gobyerno ni Kuting, ni Marcos Jr. at ni Lisa Smugs ay ginagamit ang pera ng bayan para palamunin, swelduhan ang mga trolls at Ensaymada vloggers. Okay? Ngayon mga palangga, actually may mga nag-email sa akin na mga Ensaymada vloggers na na nagising sila. Okay? Dahil nakita nila yung pambababoy ni Ridaw, okay? Nila Cheloy, ni Patricia Martin. Okay? Dahil mga kababayan, nag-aaway-away sila sa pera natin. Bakit pera natin? Bakit kasali ka tayo dito? Even wala na kayo sa Pilipinas, dito na kayo naninirahan, mga palangga. Just to give you an update, US, Saudi Arabia, Singapore, yan tatlong bansang yan, okay, ang nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating ekonomiya kasi 30 billion dollars ang mga OFW remittance money. Okay? Ibig sabihin, dun sa tatlong bansang yon may malaking contribution, malaki ang part na ibinigay nating pera o pinadala natin sa Pilipinas kaya umabot sa 30 billion pesos yung dumaan sa bangko yung recorded ng bank. Wala pa yung mga GCash, yung mga pick-up na ganyan, di ba? So total of 33 billion base sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, may karapatan ako, may karapatan tayong lahat ng mga OFW at lahat ng Pilipino na nasa ibang bayan na magsalita at questionin at murahin ang buwaka ng inang gobyerno ni Kuting na nag-aaway-away sila ngayon sa pera. Imagine nyo mga kababayan. Okay? Hindi ko lang pwedeng maipakita yung information right now kasi baka patayin yung dating Ensaymada vlogger na nagbigay ng information dun sa kaibigan. Actually, yung Ensaymada, hindi siya talaga ang kausap ko. Pinorward. Life. May ads. Siyempre, hanap buhay ng konti, di ba? Okay, skip. Hanggang saan nakarating sa akin. Ngayon, mga kababayan, napag-alaman ko sa ating informante na ang Presidential Communications Office, kayo, Cheloy, kayo lahat, mga buwaka ng gininan nyo, ang kapal ng mukha ninyo na dapat kayong makulong, dapat kayo makasuhan. Okay? At nananawagan tayo sa Commission on Audit, okay, at sa Ombudsman. Kung may matino lang mga palangga, kung may matino lang na tao sa Commission on Audit at Ombudsman, ibibigay ko sa inyo ang ebidensya na si Patricia Martin, si Ridaw at ang Presidential Communications ay ninanakaw nila, kinukurap ang pera, hindi lang pinambabayad sa mga Ensaymada vloggers o sa mga trolls, kundi
pati sa mga kamag-anak mo, Patricia Martin, Ridaw, lahat kayo mga hinayupak kayo kaya dapat mabulok kayo sa Basakan o sa Kumunoy. Ngayon, bakit nakarating to sa atin mga palangga? Kasi, ayon sa ating puting ahas, ang leader nila, okay? Okay, ang leader-leadera nila, kasama dito, wag na, actually, ano kasi to, fame whore, okay? Kasama dito ang kalbo, okay? Yun na lang. Kasama dito ang isa sa mga Ensimada vloggers na kalbo, okay? At itong mga girl lalo pa na Ensimada, mga kababayan, isa dito, si Kalbo ay hawak, sabi sa akin Miss Marlica, siya po ay, ayun, humahawak ng budget namin. Okay, budget. Ito, yung budget nila. So, ang nangyayari pala ngayon, mga palangga, itong si Ridaw, itong si Martin, okay, ay binibigyan nila ng pera, may ano sila, may leader, okay, isa si Kalbo. Binibigyan si Kalbo ng pera para swelduhan ang mga Ensemada vloggers. Kalbo, huwag kang magsisinungaling dito. Okay? So, ngayon, mga palangga, yeah, sabi ng informasyon ay nanghihingi ang mga leaders ng Ensemada vloggers ng sweldo. Kasi nga nagtatrabaho sila, day and night daw sila nagtatrabaho, 24/7 sila nagtatrabaho, at hinihingi na nila yung sweldo nila sa Presidential Communications. Kaso, itong PCO, itong si Bukangkang, si Ridaw, at itong si Martin, binubulsa nila yung budget para sa Ensimada vloggers. Oo nga naman, di ba, araw-araw minumura si Marlica, di ba? Araw-araw minumura si Marlica, nag-i-effort sila para, i-discredit ako. O, talaga namang dapat bayaran. Pero you know what? Yung Martin na binanggit, babae yun mga ate at kuya, apelyido yung Martin. Maganda yan siya, na-meet ko na yan. And mas maganda siya kay Bukangkang. Yeah, kaya lang medyo bilugan si Martin. May pangalan yun, apelyido yan. Okay, let's continue. Doon sa mga Ensimada vloggers na gusto nyong umalsa, gusto nyong i-expose to, I hope hindi kayo takot magurgur. Okay? Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko rin kayo kung bakit kayo kumapit sa patalim. Biktima kayo ng gobyernong bulok, ng korupsyon. Kayo ay biktima. Ito yung, di ba sinasabi ko sa inyo mga Ensimada, the reason why tinawag kayo Ensimada, nung nagalit akong pinakain kayo ng Ensimada, dahil galit ako sa trato sa inyo. Ngayon, alam nyo na kung bakit ko kayo ipinagtanggol. Ginagamit kayo to destroy me, to destroy whoever, kung sinong inuutos, para kayong asong, julol na inuutusan kayo, sirain nyo si ganito. Sabi ko nga, ang vlogger ay dapat meron siyang maging independent siya. Meron siyang sariling utak, meron siyang sariling puso, paninindigan kung kailan siya magsasalita nang naaayon sa kanyang kaisipan kung siya ay hindi sang-ayon sa isang usapin sa lipunan o sa gobyerno. Okay, medyo mahaba pa yun mga ate at kuya, but dito rin sasabihin ni Miss Marlica na even si Bukangkang, na ang pangalan ay parang precious stone na green, and even yung si Martin, babae yon, letter P yung pangalan, na isa sa magaganda dyan sa loob, ay kaaway si Amoy Kulob. Si Amoy Kulob ang pinaka-leader nila sa departamentong yon. Mga undersecretaries and assistant secretaries lang yan, sina Bukangkang, sina Martin. Ang pangalan niya ay yung parang sexy star dati ng Viva Hot Babes. Nabanggit kanina ng Miss Marlica. Sino nga yun? Parang, sino ba yung kumanta? May kiliti ako dyan. Viva Hot Babes ba yun? Matangkad siya. Tapos yung apelyido ng Viva Hot Babes ay Javier. Panlalaki pa rin.
Kapangalan yan nung Martin. Sige nga, i-comment nyo. Anyway, si babaitang Martin, si Bukangkang, kaaway na raw nila si Amoy Kulob. Bakit tinawag na Amoy Kulob yung pinaka mataas sa kanila diyan sa departamento sa loob ng ng malaking bahay? Kasi bakit nga ba? Si Amoy Kulob kasi ay kahit na magbihis siya ng maganda, kahit mag-makeup siya ng maganda, hindi siya maganda talaga. Mataba siya, hindi maganda ang balat, and ang makeup niya parang nahuhulas. And maybe hindi talaga siya mabango. Yeah, allegedly ang asawa niya ay kaibigan ng mga yung Beyonce na binabanggit ko, connected sa Beyonce. Oh. And also, si Amoy Kulob ang pumalit sa isang abogadang sinipa dahil may sakit daw. Wala namang sakit yung abogada. Mamaya pag-uusapan natin yung abogadang yan, sinipa pa ulit mga ate at kuya. Sinipa sa pinagtatrabahuhan naming radyo, dito nga po sa aming uh, lunch date o after ng program namin. Katrabaho namin ni Attorney Nick yung sinipang abogado na pinaltan ng Amoy Kulob. Yung si Magandang Martin, may nakasagot ng tama, 2. 3. Hello there. Simon says, Melvin, Dizana. Nauna dyan sa malaking bahay yang si Martin, na ang pangalan ay na-comment na ng tama. Nauna dyan si Martin, na babae, nauna dyan si Bukangkang. Late na yang dumating si Amoy Kulob. Si Amoy Kulob ang pumalit dun sa abogada. So nakasama ni abogada yung mga magagandang Bukangkang at kung sino-sino pa dyan ng mga assistant secretaries lang and undersecretaries, ASEC, USEC. Si Amoy Kulob bagong dating lang dyan. Si Amoy Kulob hindi kagandahan, matrona ang dating, kahit magsuot ng maganda. Hindi kasing galing rumatrat katulad ni abogada. Hindi rin siya maganda. So, siguro tinataas-taasan siya ng kilay ng mga magaganda dyan sa loob. Kasi yung mga asik-yusik, ang gaganda niyan, mga ate at kuya. So, malamang nagkakagulo talaga sila. Plus, ang isa rin sa reason na nagkakagulo, kasi yung mga ensaymada, hawak yan ni I think hawak yan ni Bukangkang at saka nung Martin na magandang babae. Oh. Hawak yan. Hindi yan hina-handle ni Kulob. Hindi ko alam. Basta may nagkakagulo din. Ay, alam ko na. Kaya nagkakagulo daw pala si Amoy Kulob na mataas sa lahat ng mga kababaihan dyan sa departamentong yan sa loob ng bahay. At saka yung mga nasa baba, bukod sa mas magaganda yung mga bukod sa mas magaganda kay Kulob yung mga Yusek Asek. Yan daw si Bukangkang nangangarap na maging first lady. Bakit? Paano? Right? May mga vested interest daw si Bukangkang si Bukangkang daw nangangarap na maging first lady. Si Amoy Kulob na pinakamataas sa mga kababaihang yan na bagong salta lang, may sarili din siyang vested interest. Ayaw siguro maungusan, ayaw malamangan. Nagkakagulo sila. Plus nagkakagulo din sa mga nananakaw na, baka habang nagkakagulo sila, nananakaw na ng kung sino man yung pera para sa mga ensaymada na nagkakasakit, hindi napapasweldo sa tamang oras, and baby nakikiusap na mabigyan, walang tulong na naibibigay. Kayo naman mga ensaymada, kayo nagtatsaga kayo eh. Palibasa ang iba sa inyo talaga, lang din eh, baka for the kaching-kaching lang, or maybe mapurol talaga. Hindi yun nahalata. Ang dami po nakiusap sa akin mga ate at kuya na miyembro namin na huwag akong umalis sa grupo. Kaya lang hindi ko kinaya eh. Marami ako nahalata. Pinilit kong i-ignore. 'Di ba? Kasi nga, gusto kong suportahan si Pusa. Eh kaso mo, hindi ko kinaya eh. Bulok ang sistema sa loob. And ngayon mga ensaymada, hindi namin masisisi kung ayaw nyong mag-quit, nagtitiis kayo, kasi bukod sa pagtitiis at sayang din naman ang mapapala kung meron man, kung nakakamkam, kung kayo ay nabibigyan ng 30K na allowance, mga ensaymada, baka mas malaki yan kung tutuusin. Alalahanin nyo, talagang powerful and bumubuhos at, di ba?
bumabaha ng kaching-kaching ngayon, eh, loto pa nga lang. Lalo pa yung lottery, Lo-4. Bumabaha ng kaching-kaching. So, maliit yung 30, kung 30 ang bigayan, baka 50 binibigay, eh, baka nabubulsa na ng kung sino man. Talagang magkakagulo kayo, nga lang delikadong umimik, baka magurgur kayo. Talagang may mga ano 'no, may mga guiding hands siguro talaga there's someone supreme talaga na inilayo na ako sa grupong 'yan bago pa ako mapahamak. Imagine niyo kung hindi ako lumabas sa grupong 'yan at may mga napala na akong ganitetshiwa kung meron man. Hawak na ako sa liig, wala kayong nakikitang pumupuna-puna ngayon na Princess Maui. Agree ba kayo? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.